Hi everyone! Kamusta kayong lahat? For today's video, pag-uusapan natin top 3 things bakit nalulugi ang mga Muscovy duck racer o yung mga nag-aalaga ng mga pato dito sa Pilipinas. Alright, so syempre napaka-importanting topic yan ngayon kasi napapansin ko sobrang daming, alam mo yun, tumitigil or di kaya hindi naman nagtutuloy or yung iba nalulugi talaga. Kumbaga nagiging hobby na lang nila, no? So maganda rin siyang gawing business pero syempre kailangan natin kumita, hindi lang dapat puro alaga. Alright, so bago ang lahat, ako nga pala si 250 at sobrang obsessed ko sa mga animals. Ayan. Unang-unang dahilan bakit nalulugi ang mga Muscovy duck racer is ang ginagawa nila, hindi sila dumedirekta sa mga buyer. So, dumadaan pa sila sa mga middlemen or sa mga nagbabayan sale ng pato. So, hindi naman tayo against doon kasi syempre, kailangan din nilang kumita. At walang masama doon mga par. Pero syempre, as a breeder, kailangan mong ma-maximize yung kita mo. So, let's say, 100 pieces yung binenta mo. So, dumaan ka sa booking or sa nagbabuy and sell. Syempre, tutubo siya doon ng 50 to 100 pesos each. Eh, kung nakadirekta ka sana sa buyer, di, kumbaga yung tinubo nung nagbabuy and sell, eh, sa'yo na rin yung mapupunta, di ba? So, napakaganda talaga kung may direct market ka o nasa end user ka magbebenta. Hindi dun sa mga middleman, tapos ipapasa ulit ng mga middleman sa isa pa na namang buy and sell. Kaya, sobrang kumbaga, liliit talaga yung kita mo. So, katulad dito sa amin, so, ang location ko is Anda, Pangasinan. Every Friday, may mga nagpupunta dito sa bayan namin. Kasi, Friday market day yon. So, may mga nagpupunta dito na mga nagbabuy and sale ng mga native na manok, mga pato. So, ang pagkakaalam ko sa mga yun, pinapasa pa ulit nila yun sa isang tao na nagbabuy and sell pa. So, dalawang middlemen yung dinadaanan bago makapunta sa end user. So, yun yung number 1. Pangalawang reason bakit naman nalulugi ang isang Muscovy duck racer ay kasi ang mga buyer niya yung nagdedikta ng price. So, napakamali po niyan kasi siyempre, ikaw may alaga nun di ba? Bakit hayaan mo silang magdikta ng presyo? So, dapat ikaw ang masusunod sa presyo mo para sa ganun, mabenta mo ng magandang presyo yung alaga mo, yung mga pato mo. So, siyempre, sasabihin din ng iba, pag hindi ka pumayag sa presyo ng mga buyer, hindi rin naman nila ibibilhin. Oo, pwedeng ganun yung mangyayari, pero syempre, kailangan mo lang pangatawanan. Tsaka, kailangan mo lang i-explain sa kanila na mahirap din mag-alaga ng pato, ng mga Muscovy duck, magastos sa pagkain. So, kailangan mo ding i-explain para maintindihan din nila at hindi kanila at presyo mo yung masunod, di ba? Ang mangyayari kasi niyan, pag kunyari, ganun, ikaw yung masusunod na presyo, tapos wala silang makunan na iba, kasi syempre, marami ka ding alaga. So, iisipin din nila, kikita din naman sila kahit na yung presyo mo yung nasusunod. Wag lang yung talagang sobrang taas ng presyo mo. Kumbaga, ang pagkakaalam ko, ang live weight ngayon ng Muscovy duck is nasa 200 pesos per kilo. Live weight yun. Saka, kung nabili din nila ng mahal sa'yo, or pag nabili nila ng tamang presyo sa'yo, magtataas din sila dun sa pagbabagsakan nila o dun sa mga buyer nila. At syempre, yung mga buyer nila, no choice din yun. Kasi kung hindi nila bibilin sa ganung presyo, kumbaga, wala din silang mabibilan. Tsaka, para sa akin, yung 200 per kilo na live weight, tama lang yun. Kasi, imagine mo, bibili ka ng karne ng baboy sa amin dito sa Pangasinan, sa Anda. Ang presyo ng baboy sa palengke is 330 pesos per kilo. Oh, 'di ba? So sobrang layo nun sa live weight na 200 pesos per kilo. Kahit na madress mo yung 2 kilong pato, nasa 1.5 kilos pa rin yan.
O, di ba? Tsaka, pag i-compare mo din yung lasa sa binibentang manok sa palengke, grabe. Sobrang layo naman kasi ang karne ng Muscovy duck is talagang pulang-pula, masarap. Kumpara mo sa mga manok sa palengke na para kang kumakain ng ng papel. Kailangan mo talaga tambakan ng pampalasa, ng mga Knorr cubes or kung ano-anong mga pampalasa para sumarap yung yung luto. Pero sa Muscovy duck, kahit igisa mo lang yan, grabe. Sobrang sarap na. Tapos, pangatlo, bali itong mga sinasabi ko pala mga pares, ito ay mga base lang sa experience ko. So, hindi ko to ginaya sa ibang mga, sabi na natin nagba-vlog or nagko-content about sa mga pato. Bali ito, kumbaga, sariling experience ko to sa ilang taon ko ng pag-aalaga ng mga animals. So, ito, bali, pwede rin siyang i-apply sa mga native chicken tsaka native pigs. Pero sa ibang livestock, medyo magkakaiba na yon. Kasi iba na yung mga marketing strategy din. Alright, so tuloy na tayo sa pangatlong reason bakit nalulugi ang mga Muscovy duck raiser o nag-aalaga ng pato is wala silang goal. Alright, yan, napaka-importante niyan mga ka-agri, mga farmers. Wala tayong goal, wala kang goal. Kasi, oo, ang karamihan kasi, kahit na ako nung una, kumbaga nag-i-enjoy lang ako mag-alaga, gusto ko lang mag-alaga. Kasi nakakalibang talaga sila. Oo, andun na tayo na, yung palang panalo na tayo, di ba? Pero syempre, kailangan din natin kumita para magtuloy yung operation natin. Kasi, kung hindi tayo kikita, saan tayo kukuha ng pambili ng pagkain nila? Pampasweldo sa tao, kung may taga-alaga man. O kung tayo, syempre, kung tayo nag-aalaga, hindi tayo makakapagtrabaho ng ibang trabaho, 'di ba? Kasi nag-aalaga tayo ng pato. So, kailangan ma-compensate 'yon ng mga pato. Dapat kumita sila. Hindi yung puro lang tayo alaga, puro lang tayo hobby. Basta nag-enjoy lang tayo. Importante 'yon, pero syempre kakambal nun, kailangan din natin kumita mga ka-agri. Dapat may yun nga, pangatlo, dapat may goal ka. Mayroon kang short-term goal at long-term goal. So, ano nga ba yung mga goal na yon? So, let's say, kunyari ako, ang talagang goal ko, ang short-term goal ko is yung makapagbenta ng ng live weight na pato. Makapagbenta ako sa mga kapitbahay, sa online, yan. Yan yung yan yung short-term goal ko. Kasi, let's say makapagbenta ako ng 200 per kilo na live weight, kikita na rin ako doon. So, yung kinikita ko doon, ibibili ko ulit doon ng mga pagkain nila, ng mga kulungan nila, yung mga pangangailangan nila. Tapos, let's say, 5 years from now or 10 years from now, ang pinaka long term goal ko dyan is magpo-produce ako ng balot tsaka itlog na maalat. Ang mga nagbi-business na yun, itik, pero itatry ko din sa Muscovy duck kasi parehas din naman yan eh. Tsaka, sa tingin ko may advantage yung Muscovy duck compare sa itik. Kasi ang itik, saglit lang yung nila, yung panahon nila para mangitlog. Kung hindi ako nagkakamali, mga 1 taon lang mahigit. Pero ang Muscovy duck, alam naman natin na umaabot sila ng 20 years yung lifespan nila. Sobrang tagal, di ba? Although hindi tuloy-tuloy yung pangingitlog nila, okay lang. Kasi hindi naman, ako nga, darak lang yung pinapakain ko. So, hindi rin naman magastos. Pero nangingitlog sila. Siguro nasa 50% or 30 to 40% minsan, ganyan. So, kikita ka pa rin, di ba? Compare mo dun pag nagko-commercial feeds ka sa itik. Medyo, pag bumagsak yung presyo ng itlog, lugi ka na. So, yun yung aking, long-term goal na makapag-produce ng itlog na maalat tsaka balot using Muscovy duck. Alright? So, yun, hindi porket dapat may goal ka talaga. Hindi yung alaga ka lang ng alaga, tapos biglang ang dami na nila. Tapos, araw-araw, ang laki na ng gastos mo, o baabot na ng 200, 300 pesos isang araw mo. Siyempre, saan mo kukunin yun, lalo pag wala kang trabaho. Kaya, kailangan may goal ka, may plan ka, may plano ka, hindi yung alaga lang ng alaga. Kasi, mag-end up ka sa, ibebenta mo na lang lahat ng Muscovy mo, kasi parang hindi ka kumikita eh. Wala siyang
feasibility study. Alright, so yun, nakakalungkot din, kaya naisipan ko gumawa ng mga video tungkol dito kasi sa totoo lang dito sa Pilipinas nagkakaroon tayo ng kakulangan sa pagkain. Napansin nyo naman, di ba, ang mamahal lahat ng mga bilihin sa palengke. So siguro kahit papaano kumbaga matutulungan natin yung sarili natin kung mag-aalaga tayo ng mga Muscovy duck. Pag may birthday or kung wala tayong pang-ulam, pwede tayong magkatay. Yung itlog nila pwedeng ulamin ng mga anak natin sa umaga bago sila pumasok sa school. Kaya, di ba? Tsaka pwede ka rin magbenta pag wala kang pera, pambayad sa mga gastusin araw-araw, pambayad ng kuryente, ganyan, pambaon ng mga bata. Pwede tayong magbenta ng Muscovy duck. So malaking siya, malaki ang maitutulong niya sa ating mga Pilipino. Tsaka sa mga katulad natin na mahilig mag-alaga ng mga hayop. Alright, so siguro yun lang muna sa ngayon mga par. So kung may mga katanungan kayo or may mga kumbaga comment kayo or disagree kayo sa mga sinasabi ko, okay lang, comment down below kasi syempre hindi naman tayo kumbaga nakabukas naman yung mga pintuan natin sa anumang idea ng bawat isa sa atin. So hindi tayo tsaka tumatanggap tayo ng pagkamali, di ba? Kung may mali man tayong nasabi, okay lang, comment nyo sa baba, or kung ano pang gusto nyong maidagdag na mga reason bakit nalulugi ang mga Muscovy duck racer, comment nyo sa baba para magkaroon tayo ng community, magtulungan tayo dito sa napakagandang hobby. Alright, so syempre hindi lang, alam niyo naman, ang Muscovy duck hindi lang hindi lang pangkatay, pang-ulam, pang-benta. May mga color din tayo, yung mga red color na napakagagandang alaga, nakaka-relax, nakaka-enjoy, diba? So ayun, once again, this is 250. Maraming salamat sa panunod at I'll see you on my next video. Ingat kayo mga ka-agri, mga par.